really helps. Ikaw mismo. Pag ikaw mismo lulungkot-lungkot ka, parang, ba't ganito? Nalulungkot ako, dati naman hindi ako ganito. Maybe, mababa na yung DHA sa utak natin o sa blood flow natin, so kailangan mag-supplement. Adulthood yan. Next. Eto na, pag matanda na. When we age, pagka nagkakaedad, mas maganda na yung at mas marami yung functions ng DHA, EPA o ng choline sa ating katawan. Like what? Let's show them. It enhances weight loss. Nakakatulong palang pampapayat ng DHA. Particularly, it can decrease yung belly fat, yung nasa tiyan. Kasi mas malaki yung belly fat, mga kalalakihan, mga kababaihan, mas malaki yung tiyan, mas mataas yung chance na atakihin. Okay? Kaya pag nakikita ka nung maliit yung dibdib, tapos malaki yung tiyan, di ba yung mga ganon? Ba't kakaiba? Hindi proportion. Akala mo lalaking buntis, mataas yung chance na maatake yung ganon. Pero wag mo na sabihin na porket payat ka, hindi ka atakihin, pwede ka rin maatake. Okay? What else? Aids in joint functions. So maganda rin pala ito sa mga rayuma, arthritis, yung pagluko mo na kung sakit. Okay? Nakakatulong din ang DHA at EPA dyan. What else? Ayan, it can decrease the risk of stroke by up to 31%. Stroke, mabarahan yung ugat sa utak. Mamaya makikita niyo yan. What else? It can decrease by 45% yung risk ng sudden cardiac death o atake sa puso or myocardial infarction na tinatawag. Yung nabarahan, ugat naman sa puso. Okay? There was a study done. Kinumpara yung lifestyle ng mga Amerikano. Ano ba lifestyle ng Amerikano? Nagyoyosi, umiinom ng alak. Ang lunch, ang breakfast, ang dinner, usually high-fat diet. Gaano ka high-fat? Burger, french fries, di ba? Samantalang kinumpare naman yung buhay ng mga Hapon. Na ang Hapon, araw-araw ang pagkain, sushi, sashimi, tuna, mackerel, isda, everyday. So they found out yung mga Hapon sa Japan, pag tumanda, payat. Pag tumanda, normal ang blood pressure. Pag tumanda, normal ang blood cholesterol. Hindi overweight at bihirang magkaroon ng cancer. Samantalang ang mga Amerikano, pag tumanda, obese, overweight, mataas ang cholesterol, may mataas ang chance na atakihin sa puso, mataas ang chance na atakihin sa utak, mataas ang chance magkaroon ng cancer. So by diet alone, dahil mahilig sila sa isda, pag tumanda, yun na nga, lean, payat. Kasi nga nakaka-decrease ng belly fat. Okay? What else? Ayan, yung pagkain. Triple, quadruple burgers. Ang daming cheese. Di ba? Alam niyo ba sa US, may tinatawag, di ba dito sa Pilipinas, may small, medium, large. Sa US, may tinatawag na super size. Hindi large, super size. Hindi upsize, super size. May mga ganun sa US. Super size fries, super size burger. So nakakatakot yung mga mataas masyado sa cholesterol. Okay? What else? Smoking. Ang smoking, guys, ayaw. Ang smoking, nakakatigas ng linings, ng endothelial linings. If this is the blood vessel, merong inert, okay, may inert capability in blood vessels na mag-expand, na lumobo pag kinakailangan. Pero ang smoking, ang ginagawa niya, guys, pinapatigas niya yung linings ng mga arteries, ng mga veins. So what will happen? We'll show you next. So try to quit smoking. Let's discuss stroke. Ano ba yung manifestasyon or manifestations of stroke? Gumawa ng acronym para at least makatulong ka pag nakakita ka ng taong ganito. They call it FAST. Number 1, face. Nagkakaroon ng facial deformity. Hindi pumapantay yung muka. Nakakita na kayo ng ganon. Pag nagsalita, yung kabilang bahagi lang gumagalaw. Yung kabilang bahagi ng mukha naiiwan. Okay? Arms, hindi maigalaw. Parang ba't ganon? Hindi ko nagagalaw yung kamay ko.
nahihirapan. Okay? Nawawala ng pakiramdam, sensory, nawawala ng panggalaw, motor. Sensory, motor, nagkakaroon ng problema. Speech, slurred, nabubulol. Ay, ganun. Taling na ako sa ospital. Kailangan tumawag ka na. Huwag mo na antayin lumala pa. Tumawag ka na ng doktor, tumawag ka na ng barangay, daling nyo na sa ospital para matulungan. Why? Kasi nagbabara na yung sa utak. Stroke sa utak yan. Nagbabara na yung sa utak. Ano ba itsura nun? Let's proceed. If this is the brain, guys, ang utak natin, as I mentioned earlier, 15 to 30% ng tissues niya, ano laman? DHA. Anong DHA? Sabi sa asang galing. Docosa hexanoic acid. Isa ng dodokot. Okay. Guys, listen up. Our parts of our brain are different. There are different parts of the brain. Depende kung ano yung mababarahan o magkakaroon ng dugo, depende yan kung ano yung magiging resulta. Kunwari, eto, Broca's area, motor speech, dito ka nabarahan. Hindi kayo makapagsalita o bulol ka. Kakaibang klase yung pagkabulol mo. Kunwari, nabarahan naman dito, frontal, association area. Pag nabarahan yan, hindi ka makarecognize ng kakilala mo. Mga misis, pag naatake si mister, kamusta ka na? Sabi ni mister, dito ka. Sabi mo lang ko, sa frontal area ka nabarahan. Hindi mo ako makilala. Tapos may lumapit na ibang babae, asawa ko. Yung ibang asawa na alala. Okay, pagka naman dito yung nabara, language comprehension naman yung magkakaroon ng problema, di ba? Iba-iba, visual area, pwedeng bulag yung isang mata niya, iba-iba, depende kung saan mababarahan. Guys, our brain is a very complex matter. Up to this point, marami pang hindi naiintindihan ng science sa ating utak. Okay? Next. By the way, sige, balik mo muna ron. Ang brain natin, may mga balot yan. Okay, maraming balot yan, yung covering or linings, but we usually call it meninges. Meninges. Many, parang marami. Meninges. Kaya pag nagka-infeksyon, yung lining sa utak, meningitis. So for now, meninges lang muna. Okay, ngayon tuturo ko kayo, anong klaseng bara sa utak pwede mangyari? Next. Ayan, iba-ibang klase. May tinatawag na epidural hematoma. Sabihin mo, epidural. Ibig sabihin yung pagdudugo o yung pagsabog ng artery sa labas ng meninges. Ayan, nasa labas. Epidural. Wala sa loob ng utak. Nasa labas yung artery, papasok sa utak, pumutok, doon, ayan, yung blue yung meninges, yung blue. Doon sa labas yung hematoma. Kaya ang tawag, epidural hematoma. Nasa labas, epi. Okay? Pag naman nangyari yung pagsabog ng dugo, yung supply ng brain sa loob, ayan naman, subdural. Sa loob kasi. Pag nangyari naman, yung sa loob ng brain, sa loob ng brain yung nangyaring pagsabog ng dugo na nagsusupply sa brain, intracerebral hematoma. Pag sa labas, epi. Sa loob, sa loob na loob, intracerebral hematoma. Eh bakit ganon? Ano man yung putok, nagkakaroon ng problema kasi nagkakaroon ng pressure. Isipin mo, ang normal, walang pula-pula. Walang space. Dahil nagkaroon ng pula, dumugo, yung part ng brain napunta ron. Napipit-pit paloob. So, tumataas yung pressure. Kaya usually, yung mga na-atake sa utak, na stroke, mataas ang blood pressure. Binibigyan ng gamot, pampababa ng blood pressure, iba binibigyan ng pampaihi. Para pag umihi ng umihi, bababa yung pressure ng katawan, bababa yung pressure ng utak. Okay? So, next. Ayan, so next muna. Kaya pag nakita kayo ng CT scan, yan yung normal. Eh nakita nyo sumabog, nagkaroon ng pagdudugo sa loob.